Ayan, diligan natin yung dinagdagan natin ng lupa na kamatis. Ayan. Para ano, para mabuhay siya ng matagal. So ayan po yung tinali natin na ating kamatis. Ayan po. Okay. Ayan naman po, trimming naman po sa ating mga talong para hindi po masyadong masayang yung nutrients. Mapupunta po yung nutrients sa kanyang mga bunga po. So bawasan po natin ng malalaking dahon. Yan po ang konting hacks na nalalaman po natin. So trim po natin. Yan po yung mga feeling natin hindi na kailangan na dahon. Tulad nito, nabubulok na rin sa. So trim po natin. Ayan. So ayan oh. So trim po natin. Trim po natin yan. Para ano, mapunta doon sa bunga yung nutrients na nilalagay natin. Hindi po masayang. At lumaki ang kanyang bunga. So bawasan natin ng dahon. So ayan po. Ayan. So dito po tayo sa kabila. So ang laking dahon po yan, no? So tanggalin na natin. Yan. Yan, tanggalin natin yung dahon. So tira yung actually yung bunga, para sa bunga yan. Yung para yung nutrients mapunta sa bunga. Yan. Yan po. Ayan, bawasan natin. Yun. So, yan po ang pagtitrimming natin ng talong. So, ganyan po. Ayan po. Ayan. Ayan. So, ganyan po. Okay. Ayan po. Kasi po dito sa mga container, pinapalagay ko po yung mga leftover na sobra sa mga pinagbalatan ng mga gulay. So ang gagawin ko po dito pagdating ko po, kumuhukay po ako ng ano dito sa gilid ng container. Yan po ang style. Hukayin ko po yun, tatansyahin ko kung gaano karami yung leftover na nasa ibabaw para ibaon po natin at para mas mabilis mabulok pagkain po ng halaman natin yan, para hindi na tayo bumili ng fertilizer. So ganyan po. So okay po tayo dyan. Pag malalim na, ilagay natin yung mga nasa ibabaw na leftover, pupunta sa ilalim yan. Yan po, alisin natin yung bato. Ayan. So lahat ng nasa ibabaw na leftover, so ilalagay natin doon sa natin, alisin natin yung mga bato para bawasan salamin. So ayan, pag nandun na sa ano yung mga leftover, saka natin tabunan. So ganun lang po. Ayan. So makikita nyo, lupa na naman lahat yung nasa ibabaw. Pagkatapos nyan, didilikan po natin para siyempre medyo nasaktan yung halaman. Diligan po natin para ma-refresh siya. So ganun po. So ayan po, diligan po natin. Doon po natin ilagay yun. Doon natin ilagay yung tubig para mas mabilis siyang mabulok. So ganun lang po, pwede pong yun po sa akin lang po yun. Nilalagay ko yung leftover sa ibabaw. Pagdating ko, binabaon ko rin siya. So ayan, after 2 weeks na naman, bulok na siguro yan. So ganyan po. So happy planting po. So ito po yung mga rambutan na tinanim ko sa container sa kilid po niya. So i-replant po natin yan pang medyo lumaki na. So hayaan lang po natin dyan, kasama yan nalalaki ng main plant natin. So pag malaki na siya, i-replant ko yan sa isang paso, ganon, para magkaroon tayo ng rambutan. Ayan po. Ayan po, ligarihin natin tong puno ng papaya para
Yan po, para sakali pag nagkaroon siya ng ano yung ayan po. So yan, pinutol ko po yung puno ng papaya para kung magkaroon ng parang sanga dito, somewhere dito, yun po yung kukunin natin. Bali ito po yung magiging mother plant kung magsa-success po siya. So lagyan po natin ng takip yan para hindi mabulok. So ganun po ang ating plano dito. So ayan po, ilagay po natin to bilang protection niya sa ulan para hindi siya mabulok. So hoping na magsasanga po siya. So pag nagsanga po siya, i-mamarkot po natin yun yung gagamitin natin para makapag-produce tayo ng dwarf papaya. So sana mag-success siya. So, gawa po tayo ng ano, yung nakabitin na taniman ng pichay. So ganyan po. Yung mga ano, mga bottles ng mga soft drinks, 1 liter, ito po yung ginagamit ko. So ganyan po. Ayan, yung kalahati lang. Ayan. Tapos butasan natin sa isang side lang. Isang side lang siya. Yan, nabutasan natin. So ganun natin siya. Tapos tupi natin ganun. Tapos sa isang side lang. So ito, tama na to. Ayan. Ayan. So lagyan na natin ng lupa. So ayan po, lagyan natin ng lupa yan. Ayan. Actually, yung nilalagay natin yung chicken manure to na na-decompose na. So magandang klase to. Yan. So natin siyang masyadong punuin para matipid kasi sa lupa. So mahirap maghanap nito yung chicken manure. So ganyan po. Isa natin. Ang pangalawa, and then dalawa lang muna, sa sample lang po ito sa project natin para makita nyo kung success or not success. So first time ko po itong gawin kasi nakahinga po ng seedlings ng pichay. Dalawa lang po. Yan. So, sige yan po. O yan, ilagay natin yung pichay dyan. Ayan, may ano pa o. Ano to? Tanggalin natin. Ayan. Ito, actually itong pichay medyo maliliit to medyo napaaga ng ano, lagay na natin ng dalawa para paala na kung sinong mabubuhay dyan. Ayan. 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 Tapos yung isa. Ano? Isa. Lagyan natin ng dalawa rin. Para tingnan lang natin kung mabubuhay siya. Kasi para let's grow. Let's grow po ito. Yan. Ano na yung mga aso namin. So yan po. So ganyan. Okay, dyan. Dito lagay natin sa dito. Pang ano lang to, pang experiment. Yan. Ayan, maingay po yung aso namin. So ayan po, ganyan. Ayan na. Ayan na po. Ayan, ganyan po. Ganyan lang, tingnan natin kung ano. Pilihan natin.
As usual, pag na-replant, dilig. Yan po ang basic. Ayan, tingnan natin. Sana mabuhay ka. Sige, ano lang. So ayan po yung setup natin sa ating hanging pichay plantitas. So ayan po. So actually, ayan po may butas po dito sa ilalim niyan dito. So isa lang ang butas niya po for the sake na matagal siyang mag-dry yung soil niya kasi isa lang yung butas niya. So that is for our experimentation. So sa mga nagtataka na kung bakit baka walang butas, may butas po yan dito sa pinakababa. So ayan po our hanging plantitas. Okay, sana mabuhay sila.